Kahiga si Melanie Melanie is sa lying kama in nang bed biglang as the bumukas ang ilaw sa kanyang selda. Tumayo siya at nagsimulang maghanda para sa pag-aaral. Dalawang sundalo ang pumasok at masayang binati niya sila, ngunit ang tanging bagay na mahalaga sa kanila ay ang pag-secure sa kanya sa wheelchair. Inilabas nila siya sa pasilyo, pinapila siya kasama ng ibang mga batang katulad niya. Si Melanie at ang iba ay inilagay sa isang silid-aralan na nakaposisyon sa pamamagitan ng mga numero. Hiniling ni Melanie sa guro, na si Miss Justino, na magkwento sa kanila at iminungkahi na magbasa siya ng isang alamat upang ito ay mabilang-bilang kasaysayan. Nag-aatubili ang guro at binasa sa kanila ang alamat ng Pandora's Box. Pagkatapos ng klase, ibinalik si Melanie sa kanyang selda kung saan ang dalawang kinakabahang sundalo ay tumangging batiin siya ng magandang gabi. Maya-maya, binigyan siya ng hapunan. Ang serving ay isang plato na puno ng mga uod at nakatulog siya habang kumakain. Kinabukasan, binisita si Melanie ni Dr. Caldwell. Nalutas ng batang babae ang isang bugtong na ibinigay ng doktor sa kanya, kaya binigyan niya siya ng bago na nagpapaliwanag na ito ay isang lohikal na problema. Hiniling niya sa kanya na lutasin ang problema ng Schrodinger's cat. Nang hindi makasagot si Melanie, nagsulat ang doktor ng isang bagay tungkol sa kanyang pag-uugali at binasa ito sa kanya habang tinatawag siyang isang subject. Sa wakas, humingi ang doktor ng numero kay Melanie at sumagot siya ng 13. Nang maglaon, sinundo siya ng mga sundalo at ang iba pang mga bata para sa pag-aaral. Habang dumadaan si Melanie sa iba pang mga selda, nakita niyang hindi pa binubuksan ang number 13. Pagdating niya sa silid-aralan, nananatiling walang laman ang lugar na may parehong numero. Nagpa siya ang guro na bigyan sila ng takdang aralin para sa pagsusulat para sa partikular na klase at nag-aalala ang mga bata na hindi nila alam kung anong kwento ang isusulat. Si Melanie lang ang nakapagsulat ng mas mahaba sa kanyang kwaderno, kaya nang humiling ang guro na basahin ng malakas ang kanilang isinulat, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay. Inilalarawan niya ang kanyang sarili bilang tagapagligtas at bayani sa kanyang isinulat. Ang guro ay nabigla sa kwento at pinuntahan si Melanie, na gusto siyang hawakan. Biglang sumulpot si Sergeant Park sa loob ng classroom at sumigaw na ipinagbabawal ang paghipo sa mga bata. Gusto niyang ipaalala kay Justino kung bakit ganoon ang kaso, kaya lumapit siya sa isa sa mga bata at itinaas ang manggas ng kanyang damit at inilapit ang braso rito. Nang maamoy siya ng bata at ibinuka ang kanyang panga na talagang gusto siyang kagatin. Ang ibang mga bata ay ginaya ang parehong pag-uugali. Pagkatapos ng klase, pumasok si Sergeant Park sa selda ni Melanie, habang ang iba ay naghahandang tanggalin ang kanyang mga tali. Kinagalitan siya ng dalaga, kaya iniwan niya siyang nakatali sa upuan. Nang gabi ring iyon, pinuntahan ni Justino si Melanie at nang napagtanto niyang naiwan siyang ganoon, pumasok siya sa selda at sinimulang tanggalin ang mga tali. Naamoy ng batang babae ang amoy ng guro at nagsimula siyang magbago tulad ng ibang mga bata. Bago tuluyang magbago si Melanie, sinabihan niya ang guro na lumabas. Kalaunan ng gabing iyon, muli siyang binisita ni Dr. Caldwell. Nagchat sila at humingi siya ng ibang number sa babae. Sumagot si Melanie ng number 4, nakapareho ng numero ng sarili niyang selda. Kinaumagahan, pumasok si Sergeant Park para kunin si Melanie. Inilabas niya siya sa selda at dinala sa loob ng elevator at itinulak niya siya palabas ng pasilidad. Habang naririnig ang putok ng baril sa paligid ng lugar, makikita ang mga sundalo na tumatakbo at bumabaril patungo sa bakod ng military complex. Nalilito si Melanie sa nakikita habang inihahatid siya ni Park sa ibang bahagi ng complex at dinala siya sa isang laboratorio kung saan naghihintay si Dr. Caldwell. Tinanong niya ang batang babae tungkol sa Schrodinger's cat, ngunit nang hindi niya nabanggit ang sagot na gusto niya, ipinaliwanag niya na ang pusa sa kahon ay parehong buhay at patay, tulad ni Melanie. Ang pangalawang doktor ay nag-inject ng gamot na pampakalma sa kanyang braso, na agad na nagpatulog sa kanya. Inilipat nila siya sa isang slab at itinali siya, ngunit mabilis siyang nagising. Tumakbo si Justino sa loob para pigilan ang doktor sa gagawin niya kay Melanie. Pagkatapos ng ilang iba pang mga pangakong salita, nakumbinsi niya ang guro na ibaba ang kanyang sandata at agad siyang sinabuyan ng pepper spray, na nagpahina sa kanya at nahuli siya ng mga sundalo. Ipinaliwanag niya sa kanya na hindi niya papatayin si Melanie, kundi gagamitin siya bilang resources para sa pagbuo ng bakuna. Dinala nila si Justino at nagsimulang tumunog ang mga alarma. Sinabi ni Caldwell sa ibang doktor na ibaba ang mga shutter. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang zombie ang dumating at binasag ang salamin sa kanyang likuran at walang tigil na kinagat ng zombie. Pinatay ni Caldwell ang dalawang zombie, ngunit nasugatan ang kanyang sariling kamay sa proseso.
Ang ibang doktor ay nagsimulang magbago ng buo, ngunit siya ay nakatakas sa lab sa tamang oras. Naiwan si Melanie mag-isa sa lab kasama ang zombie. Bagamat hindi siya nito ginagalaw, ang dalaga ay kumuha ng scalpel at pinalaya ang sarili mula sa pagkakatali. Naglakad si Melanie sa labas para lang makita ang kumpletong kaguluhan sa complex. Tumatakbo ang mga zombie, umaatake sa mga sundalo habang sinusubukan nilang barilin sila. Bigla niyang nakita si Justino na binubugbog ng mga sundalo. Sa galit niya, tumakbo siya patungo sa kanila, inatake at kinagat sila. Sa huli ay napatay ang 2 sundalo bago nawalan ng malay. Nagising si Justino para lang makita si Melanie sa tabi niya. Binuhat siya at ipinasok siya sa isang sasakyang pangmilitar. Ganap na nasakop ng mga zombie ang complex habang ang sasakyan ay nakikitang umaalis na sinusundan ng isang kawan ng zombie. Maya-maya, huminto ito sa gitna ng kawalan ng mapagtanto ni Park at Kira na kasama nila si Melanie sa likod ng sasakyan. Pinalabas ni Justino ang babae habang sumisigaw si Caldwell na hindi niya desisyon na gawin iyon. Tumakbo si Melanie ng medyo malayo sa sasakyan at huminto, kitang-kita ang labas sa unang pagkakataon. Ang iba ay nananatili sa tabi ng sasakyan, sinusubukang magradyo sa ibang mga outpost, ngunit hindi nagtagumpay habang sinasabi ng doktor na kunin ang kanyang test subject. Tiningnan ni Park, Kieran, at Caldwell ang sasakyan para sa mga supply ngunit walang nakitang tubig o pagkain, isang maskara lamang na ginagamit sa pagkuha ng mga zombie. Nagplano ang sergeant na pumunta sa timog sa beacon, sa pag-aakalang lahat ng naiwan sa complex ay patay na maliban sa mga batang zombie. Inilagay nila si Melanie sa upuan ng gunner ng sasakyan, nakatali at nakamaskara, at pumunta sa isang ilog upang kumuha ng tubig. Pagdating nila doon, nakita sila ng ilang zombie na nagudyok sa isang shootout sa mga sundalo. Ang isa sa mga sundalo ay nakagat sa labanan, kaya naghintay si Park ng ilang sandali upang tingnan kung magbabago siya, at nang magsimula ang proseso, binaril niya ito at isinara ang mga pinto ng sasakyan. Napagtanto niya na ipinasok ni Justino si Melanie, na labis na nagpakaba sa kanya. Nagtanong ang batang babae tungkol sa mga zombie, at ipinaliwanag ni Caldwell na sila ay mga taong nahawaan ng fungus na nakukuha sa pamamagitan ng pagkagat. Nang paandarin ni Park ang sasakyan, napagtanto niyang sira na ito, at kailangan nilang maglakad sa London, isang mas mabilis ngunit mas mapanganib na ruta. Sina Park at Kieran ay nagsiserve sa perimeter kung saan kailangan nilang tumawid sa puno ng mga zombie. Ipinaalam nila sa iba na walang alternatibo kundi ang dumaan sa gitna ng mga zombie at maghanap ng mapagtataguan at mga supply. Nang nasa loob na sila ng lungsod, naglakad ang grupo sa pagitan ng maraming natutulog na mga zombie, maingat para hindi sila magising. Biglang huminto si Park nang makarating sila sa dead end. Isang zombie na ina ang nagtutulak ng baby cart patungo sa kanila at si Caldwell ay lumapit sa kanya at pinigilan siya. Nakita niya ang sanggol na gumagalaw sa cart at nang tingnan niya ito, nakakita siya ng daga sa loob. Nagulat siya, kaya nagising ang inang zombie at pagkatapos ay ang iba pa. Ang grupo ay nagawang makatakas at naglakad sa pamamagitan ng mga kalye ng lungsod na puno ng mga zombie. Sa kalaunan ay nakahanap ng isang inabandunang ospital at pumasok sa loob. Nakahanap si Sergeant Park ng lagusan patungo sa ikalawang palapag at lahat sila ay umakyat kung saan sila ay magiging mas ligtas. Agad namang nagpatrolya sina Park, Justino, at Kieran, habang sina Caldwell at Melanie ay nanatili sa likod at naiwan silang mag-isa. Nagtanong ang dalaga kung saan siya nanggaling. Ipinaliwanag ng doktor na siya at ang iba pang katulad niya ay natagpuan sa isang maternity ward sa isang ospital. Sila ay mga anak ng mga ina na nahawa ng fungus noong sila ay buntis pa, kaya ang impeksyon ay nakapasok sa kanilang sistema sa pamamagitan ng inunan. Sinabi sa kanya ni Caldwell na sila ay iba sa mga karaniwang zombie, kaya nilang mag-isip at mag-react halos katulad ng mga totoong tao. Nang maglaon, bumalik si Justino, binigyan si Melanie ng mga bagong damit na nakita niya para sa kanya at humingi ng paumanhin na wala siyang nakitang pagkain. Noong gabing iyon, nag-usap sina Park at Justino tungkol kay Melanie at sinabi nito sa kanya na mahal siya ng dalaga. Samantala, binabantayan ni Kieran ang dalaga at nakipag-bonding din ito sa kanya. Kinaumagahan ay napansin nilang mas maraming zombie ang nagkukumpulan sa harap ng ospital, kaya wala silang daan palabas, ngunit may naisip si Melanie. Dahil hindi siya sinasalakay ng mga zombie, kinumbinsi niya ang mga ito na hayaan siyang lumabas at humanap ng paraan para ilayo ang mga zombie sa gusali. Hindi gusto ni Caldwell ang plano, ngunit dahil walang alternatibong plano, sumang-ayon ang iba.
Bago siya umalis, hiniling ni Melanie na isuot ang kanyang bagong damit. Pumunta siya sa labas at nilagpasan ang mga zombie nang walang problema. Bigla siyang nakakita ng pusa, hinuli ito at kinain ito ng hilaw. Pagkaraan ay pumasok siya sa isang bahay at nakahanap ng isang maliit na aso. Pagbalik niya, ginamit niya ito bilang pang-akit sa mga zombie at inilayo silang lahat sa ospital. Ibinalik ni Park ang maskara at ang mga posas at ipinagpatuloy nila ang paglalakbay sa pamamagitan ng abandonadong lungsod at nagtungo sa beacon. Sa kanilang paglalakbay, may nakita silang kakaiba. Ang fungus ay tumutubo palabas ng katawan ng mga zombie. Naisip ng doktor na ito ang susunod na yugto sa life cycle ng fungus. Pagkatapos ay sinabi niya kay Melanie na sa kanyang kaso, ang fungus ay gumagana bilang isang symbiote kaysa sa isang parasite tulad ng sa iba. Habang lumalalim sa lungsod, nakita nila ang isang malaking nagkukumpulan ng mga katawan na tumutubo sa isang napakalaking fungus na pinaghihinalaan ni Caldwell na dahilan kung bakit walang naglalakad na mga zombie sa paligid. Kapag sapat na ang kanilang dami, sila ay magbabago sa mature na yugto ng fungus na maaaring mag-pollinate sa iba pang lugar o maging sa buong mundo. Sa kanilang daan, bigla silang nakakita ng mobile laboratory. Pumasok sila sa loob ng sasakyan at nagsimulang maghanap sa loob nito. Sinubukan muna ni Park ang makina at pagkatapos ay ang radyo, ngunit walang tugon. Umalis si Kieran upang maghanap ng supply habang si Melanie ay hindi mapakali na parang magbabago na siya. Sinabi niya sa kanila na kailangan din niyang kumain at pinalabas nila siya upang maghanap. Mabilis niyang nahanap ang kanyang pagkain at nilamon ito. Nang matapos siyang kumain, nakarinig siya ng kakaibang tunog at sinundan ito sa isang bookstore. Sumilip siya sa loob at nakita ang isang grupo ng mga bata na nakikipag-usap na umuungol. Naintindihan naman ni Melanie na katulad niya sila nang biglang pumasok ang isa sa kanila at sinabi sa iba na may naamoy siya at sumunod silang lahat sa kanya palabas. Balik tayo sa mobile lab, lumalala ang sakit ni Caldwell at ipinaalam kay Justino na siya ay may infection. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-usapan muli ang tungkol kay Melanie at kung paano niya kailangan ang kanyang utak at spine upang makagawa ng bakuna, na labis na ikinagalit ni Justino. Biglang bumalik si Melanie at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga batang nakita niya, kumbinsido na hahanapin nila si Kieran. Nakita siyang naglalakad sa isang kalye at biglang nakakita ng hindi pa nabubuksang lata sa lupa at pagkatapos ay isa pa hanggang sa makakita siya ng tindahan at gumapang sa ilalim ng shutter para makapasok. Pagdating sa loob, nagsimula siyang kumain at tumingin sa malalaswang magazine. Isang batang babae ang lumitaw sa kanyang likuran na ikinagulat niya. Inakit niya siya sa pagitan ng mga istante ng tindahan at biglang lumitaw ang mas maraming bata. Nang sumama sa kanila ang kanilang pinuno, sabay silang umatake kay Kieran. Samantala, pinangungunahan ni Melanie sina Park at Justino patungo sa kanya. Naamoy niya siya tulad ng nagagawa ng ibang mga bata. Sa wakas ay nakarating na sila sa tindahan, pumasok sa loob at nahanap si Kieran na kalahati na lang. Napagtanto ni Melanie na ang mga bata ay hindi lamang nagtakda ng bitag para sa kanya, kundi para sa kanila rin. Lumabas sila at nakitang tama siya. Ang grupo ng mga bata ay naghihintay sa kanila. Hinamon ni Melanie ang pinuno at nakipag-away sa kanya at nagawa niya siyang patayin, na pinatunayan sa iba na siya ang pinakamalakas, kaya nagawa niyang protektahan sina Park at Justino at inakay sila pabalik sa kaligtasan. Dumating sila sa lab para lang makitang bukas ang pinto. Nang maglakad sila sa loob, pinakalma sila ni Caldwell ng ilang uri ng gas. Hinila niya si Melanie patungo sa slab para isagawa ang kanyang procedure ngunit huminto siya dahil sobrang sakit ng kanyang kamay. Saglit siyang lumingon para ayusin ito, ngunit nang tumalikod siya ay gising at alerto na si Melanie. Nag-usap sila at pilit niyang kinukumbinsi ang dalaga na isuko ang sarili para mailigtas niya ang lahat gamit ang kanyang bakuna. Halos sumang-ayon si Melanie ngunit nagtanong siya ng isang huling tanong. Gusto niyang malaman kung sa tingin ng doktor ay buhay siya o ginagaya lang ang ugali ng tao. Sumagot si Caldwell na buhay siya. Pagkatapos tinanong siya ng bata kung bakit siya mamamatay para iligtas siya. Tumakbo palabas si Melanie na iniwan ang doktor sa lab ngunit sinundan niya si Melanie na walang baril o proteksyon. Napaligiran agad si Caldwell ng mga batang zombie. Samantala, pinuntahan ng batang babae ang malaking fungus na natagpuan nila bago niya ito sinunog na nagbabalak na buhayin ang mga spores. Sa kasamaang palad, sinundan din siya ni Park at siya ay nahawaan. Hindi naman sinasadya ni Melanie na mangyari iyon. Habang nagsisimula siyang magbago, hiniling niya sa kanya na barilin siya bago siya maging isa sa kanila. Nang maglaon,
nagising si Justino sa lab, protektado mula sa mga spores, napagtanto kung ano ang nangyari sa paghihintay ni Melanie sa kanya sa labas ng lab. Sa mga huling sandali ng pelikula, si Justino ay ginising ni Melanie. Paglipas ng ilang oras, naglabas siya ng whiteboard at nagsimula ng klase kasama ang mga batang zombie na nakikinig sa kanya mula sa kabilang side ng lab window. Si Melanie ang pinuno nila ngayon, at lahat sila ay sabay-sabay na dumalo sa mga aralin ni Miss Justino. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.